Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Isang napakalaking balita ang lumabas ngayon sa mundo ng military aviation, opisyal nang inilabas ng Korea Aerospace Industries o KAI ang kauna-unahang serial production unit ng kanilang advanced fighter jet na KF-21 Boramae. Hindi lang ito simpleng rollout. Ito ay isang historic moment dahil ibig sabihin nito, tapos na ang development at testing phase, at pumasok na ang KF-21 sa actual production stage. At para lalong maging simboliko ang event, dumalo pa rito si Lee Jae-myung, na nagpapakita kung gaano kaimportante ang proyektong ito sa National Defense Strategy ng South Korea. Pero para sa atin sa Pilipinas, may mas malalim na tanong, ano ang ibig sabihin nito sa Philippine Air Force o PAF? Balikan natin saglit. Ilang taon ding dumaan sa development ang KF-21. Nagsimula ito bilang isang ambisyosong proyekto ng South Korea para makagawa ng sarili nilang advanced fighter jet, sa halip na umasa lamang sa imports. Noong una, maraming nagduda kung kakayanin ba ng South Korea ang ganitong level ng technology. Pero ngayon, napatunayan nila na kaya nilang makipagsabayan sa global aerospace industry. Ang mahalagang detalye dito, ang unang aircraft na inilabas ay isang Block 1, 2-seat variant, at bahagi ito ng 60 units na planong gawin para sa Republic of Korea Air Force. Ang pangunahing layunin nito ay palitan ang mga lumang F-4 Phantom II na matagal nang nagretiro. Ibig sabihin, ang KF-21 ay hindi lang experimental, ito ay gagamitin na sa totoong operasyon. Dagdag pa rito, mahalagang maintindihan na ang pagpasok ng KF-21 sa serial production ay hindi lang tagumpay ng isang kumpanya, kundi resulta ng malawakang investment ng South Korea sa research, development, at defense innovation sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, ang aircraft na ito ay hindi minadali, ito ay produkto ng maingat na pagplano, testing, at collaboration sa iba't ibang international partners. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, nagbibigay ito ng kumpiyansa na ang platform na posibleng bilhin ay dumaan na sa masusing proseso at hindi basta experimental concept lamang. Bukod dito, habang dumarami ang production units, inaasahang bababa ang cost per aircraft sa paglipas ng panahon, na maaaring maging favorable para sa mga future buyers tulad ng PAF. Sa ganitong konteksto, ang rollout na ito ay hindi lang simpleng unveiling, ito ay isang malinaw na signal na ang KF-21 ay handa nang pumasok sa global market at makipagkumpetensya sa iba pang advanced fighter jet sa buong mundo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit espesyal ang aircraft na ito. Ang KF-21 ay tinatawag na 4.5 generation fighter jet. Hindi pa ito full stealth tulad ng F-35, pero may mga stealth features na ito, tulad ng reduced radar cross-section. Mayroon din itong AESA radar, advanced avionics, at capability na magdala ng modern air-to-air at air-to-ground weapons. Sa madaling salita, kaya nitong makipaglaban sa modern aerial warfare environment. Bukod pa rito, ang aircraft na ito ay designed para maging multi-role fighter. Ibig sabihin, hindi lang ito pang air combat, kaya rin itong magsagawa ng strike missions, surveillance, at iba pang operasyon. At dahil dalawang upuan ang variant na unang inilabas, pwede itong gamitin sa training at combat roles, na napakahalaga para sa transition ng pilots mula sa mas lumang aircraft. Ngayon, dito napapasok ang pinaka-exciting na bahagi. Ayon sa ulat ng Daol Investment at Security sa South Korea, inaasahang pipirma ang Pilipinas ng kontrata para sa 20 KF-21 fighter jets para sa Philippine Air Force. Ang development na ito ay hindi basta haka-haka lang. Ito ay konektado sa magandang performance ng FA-50PH fleet ng Pilipinas. Ang FA-50PH Fighting Eagle ay napatunayang reliable at effective sa operations ng PAF. Dahil dito, lumalakas ang posibilidad na magtiwala ulit ang Pilipinas sa South Korea para sa mas advanced na platform. Kung matutuloy ito, magiging isa ang Pilipinas sa unang export customers ng KF-21, na isang malaking strategic advantage. Ano ang magbabago sa PAF? Sa kasalukuyan, limitado ang kakayahan ng Philippine Air Force pagdating sa high-end aerial combat. May FA-50PH tayo, pero ito ay mas classified bilang light fighter. Ibig sabihin, may limitasyon ito sa range, payload, at advanced combat capabilities.
Kapag dumating ang KF-21, maraming bagay ang magbabago. Una, magkakaroon tayo ng tunay na multi-role fighter capability. Ito ang magbibigay sa PAF ng kakayahang makipagsabayan sa mas advanced na air forces sa rehiyon. Ikalawa, mas lalakas ang deterrence ng bansa. Ang simpleng presensya ng KF-21 ay magsisilbing babala sa mga potential adversaries na hindi na basta-basta ang Pilipinas. Ikatlo, mas magiging modern ang training ecosystem. Ang transition mula FA-50PH papuntang KF-21 ay magiging mas seamless kumpara sa ibang platforms. Hindi natin may kakaila na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan ng Pilipinas ng advanced fighters ay ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang tensions sa rehiyon. At sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng credible air defense capability. Ang KF-21 ay hindi lang pang-display. Ito ay isang force multiplier na kayang magbago ng dynamics sa airspace. Hindi nito agad masosolusyonan ang lahat ng problema, pero malaking hakbang ito para maprotektahan ang national sovereignty. Bakit ngayon ito nangyayari? Timing is everything. Habang tumataas ang geopolitical tensions, maraming bansa ang nag-i-invest sa military modernization. Ang South Korea naman ay gustong palakasin ang kanilang posisyon bilang major defense exporter. At ang KF-21 ang kanilang pinaka-ambisyosong proyekto. Para sa Pilipinas, sakto ito sa Horizon 3 phase ng modernization program, kung saan target na makakuha ng mas advanced systems. Pero hindi rin dapat maging overconfident. Una, ang presyo. Ang KF-21 ay hindi mura. Kakailanganin ng malaking budget para dito. Ikalawa, infrastructure. Kailangan ng upgrade sa air bases, maintenance facilities, at logistics systems. Ikatlo, training. Hindi sapat na bumili lang ng aircraft, kailangan ding sanayin ang pilots at ground crew. Kapag natuloy ang acquisition, magbabago ang posisyon ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sa ngayon, may mga bansang mas advanced ang Air Force. Pero sa pagpasok ng KF-21, mas magiging competitive ang Pilipinas. Hindi man agad maging top tier, pero malaking leap ito mula sa kasalukuyang estado. Ang rollout ng unang serial production ng KF-21 Boracay ay isang malinaw na senyales na ang future ng air combat ay narito na. Para sa South Korea, ito ay simbolo ng kanilang technological advancement. Para sa Pilipinas, ito ay isang oportunidad, isang pagkakataon na iangat ang kakayahan ng Philippine Air Force sa bagong level. Ang tanong ngayon, matutuloy ba ang deal? Kung oo, kailan? At kung mangyayari ito, handa ba ang Pilipinas sa responsibilidad na dala ng isang modern Air Force? Isang bagay ang sigurado, ang game ay nagbabago na. At ang Pilipinas ay may pagkakataon na maging bahagi ng bagong era na ito.